Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon ay sisisid tayo sa isang malalim na turo mula sa Quran at Korinto, Kabanata 8. Ang mga nanampalataya sa Korinto ay nahaharap sa isang napaka-espesipikong issue. Ang pagkain ng karneng inialay sa mga idolo. Sa kanilang mundo, ang pinakamagagandang karne ay madalas na ibinebenta sa mga tindahan ng templo matapos ialay sa mga paganong Diyos. Sinimula ni Shaul o Pablo sa pagtalakay sa kanilang pag-aangkin na mayroon silang kaalaman. Alam nating ang mga idolo ay wala lang. Alam nating mayroon lamang isang Elohim, ang Ama at isang Panginoon, si Yeshua ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ito ay isang pundasyong katotohanan. Gayunpaman, nagbabala si Shaul na ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo dahil sa pagmamataas, samantalang ang pag-ibig, ahaba, ay nagpapatibay. Ang panganib ay ang ating pagiging eksperto sa isang sitwasyon ay maaaring maging sanhi ng pagkatisod ng isang kapatid na may mahinang budhi. Maaaring maunawaan ninyo na ang pagkain ay hindi nagpapabuti sa inyong relasyon kay Adonai. Hindi kayo mas banal kung kayo ay umiiwas at hindi rin kayo kulang sa kabanalan kung kayo ay kumakain. Ang ating kabanalan ay matatagpuan sa natapos na gawa ni Yeshua, hindi sa ating mga pinipiling pagkain o sa mga gray area na pag-uugali. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Kung makita ng isang hindi pa gaanong matatag na mananampalataya na ginagamit ninyo ang inyong kalayaan, maaari nitong masugatan ang kanilang budhi. Marahil ay kumakain sa paraang iniuugnay nila sa kanilang nakaraang pagsamba sa idolo. Maaari nitong masugatan ang kanilang budhi o mauwi pa sa pagkakasala. Sinasabi sa atin ni Shaul na kapag sinugatan natin ang budhi ng isang mahinang kapatid, tayo ay tunay na nagkakasala laban sa Mesiyas mismo. Ang tunay na pamumuhay mesiyaniko ay tungkol sa paglilimita ng ating sariling kalayaan dahil sa pag-ibig sa iba. Mas mabuting huwag nang kumain ng karne kailanman kaysa maging sanhi ng pagkatisod ng isang kapatid. Ito ang puso ng Program Juan 3:6, ang pag-aalay ng ating buhay at ng ating mga karapatan para sa kapakanan ng pamilya. Dapat nating turuan ang mahihina sa biyaya, ngunit hanggang sa sila ay lumakas, pinoprotektahan natin sila ng ating pag-ibig. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng karunungan na piliin ang pag-ibig kaysa kaalaman ngayong araw. Nawa ang inyong paglakad ay maging ilaw sa mahihina at kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang patuloy tayong lumalakad sa mga yapak ng ating rabay, si Yeshua. Shalom!